Kinuha ng anak mo ang kotse ko. Tinawagan ng lalaking to ang boss ng gang. Sobrang natakot siya kaya nanginginig siya at nabitawan ang telepono. Pagdating ni John sa Collier, isang sulyap lang, nakilala niya agad ang kanyang minamahal na kotse. Balak niya sanang paandarin na lang ito, pero hindi alam ng tauhan ang sitwasyon. Naglakas loob pang habulin si John. Inapakan ni John ang gas at humarurot palabas ng pabrika. Pero hindi pa siya nakakalayo. Hinabol na siya ng mga tauhan. Paulit-ulit nilang binabangga ang bagong-bagong kotse. Sa isang iglap, lubusan itong nasira, at tuluyang nagpainit sa ulo ni John. Lumiko siya, bumulusok, binuksan ang pinto ng kotse, sabay apak sa preno. Agad na tumilapon palabas ang humahabol. Bumuelo pa atras si John. Itinutok ang kotse sa lalaki at sumugod. Pero paglingon ni John, sumugod ang ilang guns para pabagsakin siya. Ayaw mag-aksaya ng oras ni John, kaya't binunot agad ang baril at binaril ang lalaki. Nang marinig ang putok, kinilabutan agad ang boss sa opisina. Alam niyang naghihintay sa kanya ang paghuhukom ni John Wick. Si John, ang lalaking ito ay isang nangungunang asasin sa mundo. Si John Wick, na kayang pumatay ng 12-dosenang tao gamit ang lapis. Kaya niyang ipadala ang mga ito sa alabok. Dati siyang nagretiro at nagpakasal, at nagtago. Ngunit natagpuan siya at gin ang bala sa kanyang bahay. Isang umaga, lumabas si John para magpakarga ng gasolina ang kanyang sasakyan. Sa gasolinahan, napansin ni John ang isang grupo ng mga estranghero. Napansin ng isa sa kanila ang sasakyan ni John. Kinagabihan, biglang tumahol ang aso. Tapos tumakbo palabas ng kwarto. Akala ni John gusto nitong lumabas kaya sinundan niya pababa. Pagdating sa sala, nakita ni John ang dalawang nakatakipang mukha. Hindi niya alam kung kailan pa nakapasok sa bahay niya. Bago pa siya makapagtanong, hinampas na si John sa batok. Dinumog siya ng mga nakatakipang mukha. Ang pakay nila ay nakawin ng kotse. Habang naghahanap ng susi ng kotse, nakita ng pinuno na masyadong maingay ang aso niya, kaya inutusan niya ang mga tauhan niya na patayin ito. Walang magawa si John kundi ang kumurap habang nakikita niyang nawawala ang kanyang alaga. Pagkatapos, tinanggal ng pinuno ang kanyang maskara at tinuya si John. Walang awa, lumalabas na ang taong ito ay ang binatang nakilala niya. Nakilala ni John sa gasolinahan kanina. Pagkatapos magtagumpay, hindi pa rin nasiyahan ang masamang lalaking ito. Pinatulog pa niya si John. Pagkatapos, nagmadali siyang umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Pagkagising mula sa pagkakatulog, nakita ni John ang kanyang aso na nawala nang hindi makaiyak. Ito ang Regalong iniwan ng kanyang asawa bago siya namatay sa cancer. Matapos ilibing ito sa bakuran, bumalik si John para linisin ang mga bakas sa sahig. Sa mga sandaling iyon, ang mukha ng kanyang asawa ang sumagi sa isip niya. Umakyat ang galit sa puso niya. Hindi nagtagal, pinuntahan ni John si Aurelio, ang may-ari ng Collier, para alamin ang sitwasyon. Si Aurelio ay tauhan ng leader ng sindikato na siyang gumagawa ng mga ilegal na gawain. Dalubhasa siya sa pag-legalize ng mga nakaw na sasakyan. Nang makita niyang pumasok si John sa tindahan, medyo kinabahan si Aurelio. Bago pa man makapagtanong si John, nagsabi na siya ng totoo. Sinabi niya na ang sasakyan ay ninakaw ng anak ng leader ng sindikato na si Vigo. Dati nang pumunta si Joseph para ilegal isa ang nakaw na sasakyan. Alam ni Aurelio kung gaano kagaling si John, kaya hindi siya nang ahas na magtrabaho para sa walang pakundangang gangster na ito. Kahit pangaraw binugbog niya ang batang di marunong gumalang sa nakatatanda para sa amo niya. Pagkatapos daw bugbugin ng husto, umalis si Joseph kasama ang mga tauhan niya na galit na galit. Pagkarinig sa sinabi ni Aurelio, tahimik na inubos ni John ang inumin niya. Pagkatapos, humiram siya ng sasakyan sa tindahan para magamit niya. Sa mga oras na yun, may plano na siya sa isip niya. Nang gabing yun, naghahanda ng magpahinga ang may-ari ng tindahan. Nang makatanggap siya ng tawag mula sa amo niya, tinanong siya ng amo niya kung bakit daw niya sinaktan ang anak niya. Tapat na sinabi ng may-ari na ninakaw ng anak niya ang sasakyan ni John. Pinatay ni Wick pati ang aso niya. Ang pangalang John ay parang kidlat sa pandinig. Nang marinig ito ng pinuno ng gang, para siyang nawalan ng kaluluwa. Maya-maya'y tinanong niya kung nasaan ang anak niya. Nagngangalit na sinabi ng pinuno ng gang sa kanya. Si John dati ang pinakamagaling nating asasin. Kapag ginalit mo siya, wala kang mapapala. Nang makita ni Joseph na nawalan ng kontrol ang kanyang ama, alam niyang may masamang mangyayari. Dali-dali siyang humingi ng tawad. Umaasang siya na lang ang mananagot dahil alam niya ang pag-uugali ni John. Alam ng pinuno ng gang na para mapigilan siya sa paghihiganti. Imposible raw. Pero dahil nagpumilit pa rin ang anak niya na subukan. Sa puntong ito,
Ginamit na ni John ang martilyo para basagin ang semento na tumatakip sa sahig ng bodega sa ilalim ng basement, sa loob ng kahon sa ilalim ng sahig. Bawat sandata ay nagliliwanag ng malamig na liwanag, na para bang ikinukwento ang nakaraan ng misteryosong asasin na ito. Habang inaayos ang mga armas, nakatanggap si John ng tawag mula sa boss ng gang. Ang boss ng gang ay nagmamakaawa kay John na huwag gumawa ng anumang labis. Tumahimik lang si John at hindi nagsalita. Pagkatapos ay ibinaba ang telepono, na ikinahiya ng boss ng gang sa kabilang linya. Ngunit sa sumunod na tawag, nakabawi siya ng kanyang composure at inutusan ng kanyang sekretarya. Magpadala kayo ng mga tauhan para patumbahin si John. Kung mas marami, mas mabuti. Kumilos kayo agad. Mabilis na lumapit sa bahay ni John ang mga asasin na ipinadala ng leader ng sindikato. Sa ilalim ng dilim ng gabi, nakasuot na si John ng kanyang itim na vest at nagtatago sa loob ng bahay. Naghihintay sa madilim na sulok para sa tamang pagkakataon, naghihintay na pumasok ang mga asasin sa bahay. Itinaas ni John ang kanyang kamay at sa ilang putok ng baril, pinabagsak niya ang mga ito ng mabilis. 3 asasin ang sumugod papasok. Pagkatapos ay isang tumpak na bala ang pinaputok mula sa baril. Pinadala rin ng isa pang asasin na hindi man lang nakapag-react. Pagkatapos ng isang matinding labanan, lahat sila ay tumanggap ng kanilang ticket to exit. Maya-maya, may nag-doorbell. Mukhang nagdulot ng ingay ang nangyari kanina. Itinago ni John ang baril sa likod niya at binuksan ang pinto. Ang dumating ay si Police Jimmy na nagpapatrolya sa lugar. Nakita niya ang mga bakas sa mukha ni John at ang mga taong nakahandusay sa likod. Parang hindi nagulat si Police Jimmy. Tinanong pa nga si John kung bumalik na raw ba siya sa dati niyang trabaho. Alam ni Jimmy na wala siyang magagawa kay John kaya binati niya ito at umalis na sakay ng kanyang patrol car. Pagbalik sa basement, hingal na umupo si John. Kinuha niya ang ilang espesyal na barya ng organisasyon ng mga asasin. Tapos tawagan ang mga tauhan para maglinis. Mabilis na dumating ang mga tagalinis sa bahay ni John kasama ang 2 lalaking malalakas. Sila ay may malawak na karanasan sa pagtulong sa mga miyembro ng organisasyon ng mga asasin. Sa paglutas ng mga problema, mabilis na inayos ng mga tagalinis ang 12 target at ang mga bakas sa bahay ni John. Samantala, ang pinuno ng gang, nang malaman ng balita na napuksa ang mga asasin, ay nagdesisyon na rin. Nagpatong siya ng $2 million na pabuya sa ulo ni John Wick para manatili ang kanyang anak na si Joseph sa Red Circle Club. Para mahuli si John sa bitag, pinuntahan pa niya si Marcus. Isang kaibigan ni John ang nagbayad ng malaki para utusan siya. Mukhang pinaghandaan talaga ito ng pinuno ng sindikato. Sa pagkakataong ito, nagmaneho si John papunta sa Continental Hotel sa gitna ng New York para mag-check-in. Ito ang taguan para sa mga asasin ng organisasyon. Lahat ng kliyente ay mga asasin. Nagbibigay ang Continental Hotel ng lahat ng serbisyong kailangan ng isang asasin. Kailangan lang gamitin ang barya ng organisasyon ng mga asasin. Ngunit tandaan na ang patakaran ng Continental Hotel ay walang asasin ang pwedeng manakit sa target niya sa loob ng hotel. Kung hindi, haharapin niya ang malupit na parusa. Habang nakaupo sa kwarto, binuksan ni John ang video ng kanyang asawa sa telepono. Labis niyang naalala ang mga panahong nakalipas. Itinago ni John ang telepono at sumakay ng elevator diretso sa bar sa basement ng hotel. Ang taong gusto niyang hanapin ay ang manager na si Winston. Gusto ni John na maging tagapamagitan si Winston para makausap niya si Joseph, ang anak ng pinuno ng sindikato. Alam na alam ni Winston ang ugali ni John. Natatakot siya na hindi lang basta usap ang gusto nito. Pinayuhan niya si John na huwag nang makisali pa sa gulo. Kung hindi, mahihirapan tayong makatakas. Pero mukhang desidido si John, kaya napilitan si Winston na sumuko. Nalaman ni John mula sa papel na ibinigay ng waitress sa bar na nasa Red Circle Club si Joseph at naghahanda na. Pumunta si John sa Red Circle Club para mag-higanti. Samantala, ang spoiled brat na si Joseph ay nagpapakasaya pa rin. Wala siyang kamalay-malay sa kapahamakang paparating. Ipinagyayabang pa niya sa mga bodyguard na ipinadala ng kanyang ama. Sabi ng bodyguard, hindi raw siya takot kay John Wick. Sa mga sandaling iyon, tahimik nang nakapasok si John sa Red Circle Club. Ang una niyang pinuntirya ay ang tauhan ni si Joseph din ang pumatay sa aso mo. Pagkatapos, sumugod siya pababa para patumbahin ang lahat ng humaharang sa kanya. Nang makita ni Joseph si John, nagmamadali siyang tumakas. Sa kabilang banda, sumugod si John sa Red Circle Club para habulin siya. Hindi nagpatinag si Joseph sa laban. Pinabagsak ni John ang pinuno ng mga bodyguards ni Joseph. Kasabay nito, tinamaan din siya ng ilang bala. Kahit na nakasuot si John ng bulletproof vest, tumama pa rin ito sa tiyan niya. Sa puntong ito,
nakatakbo na si Joseph sa labas ng club. Sumakay siya sa kotse para tumakas. Hindi pa siya nakakabawi nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang bodyguard. Akala ko pa naman, tatawag ang mga bodyguard para magbalita ng maganda, pero ang boses ni John sa kabilang linya ay parang malamig na tubig. Pinatay nito ang pag-asa niya. Malamig na sinabi ni John na lahat ay may kapalit. Sugatan si John, tumawid sa kalsada, at bumalik sa Continental Hotel. Sa gabay ng itim na receptionist, nakita niya ang doktor para tahiin at linisin ang sugat. Pagkatapos, bumalik siya sa kwarto para magpahinga. Dahil sa tukso ng pabuya, si Marquez, isang assassin, ay naglagay na ng sniper rifle sa rooftop sa tapat ng hotel, pero nang maalala ni Marquez ang nakaraan nila at nag-alangan kung papatay ba siya o hindi, bigla niyang nakita sa pamamagitan ng kanyang teleskopyo na may pumasok sa kwarto ni John. Sa huli, binaril ni Marquez ang gilid ng unan ni John para babalaan siya na may pumasok. Ang pumasok sa kwarto ni John ay isa pang assassin. Pumunta rin siya para sa pabuya. Mabilis na gumulong si John mula sa kama para iwasan ang bala. Nagbuno si John sa bagong dating na assassin. Madaling nakuha ang kalamangan, kaya wala siyang ibang nagawa kundi tumakas. Nakita ni Marquez sa rooftop na ligtas na si John, kaya kampante siyang umalis at itinago ang baril. Samantala, pinilit ni John ang assassin na sabihin kung saan nakatira ang mag-ama na pinuno ng gang. Dahil ayaw niyang mamatay, sumunod na lang siya. Matapos siyang patumbahin, naghanda si John na harapin ang kanyang mga kaaway. Sa labas ng simbahan malapit sa korte sa Russia, ininom ni John ang gamot na inihanda ng doktor para sa kanya. Pagkatapos, dala ang bag, pumasok siya sa simbahan habang nagmamasid sa paligid. Bigla niyang binuksan ang bag, kinuha ang rifle, at binaril ang paring papalapit. Sunod, pinatay niya ang mga target na nakita niyang banta. Alam ni John na sa basement ng simbahan itinago ng pinuno ng gang-ang. Itinago ni John ang maruming pera, kinontrol ang pari at pinilit itong dalhin siya sa basement. Matapos niyang patumbahin ang lahat ng bantay sa basement, sinindihan ni John ang lahat ng maruming pera ng leader ng sindikato. Umakyat siya sa rooftop sa tapat ng simbahan at tiningnan ang kalsada sa ibaba. Gaya ng inaasahan, nang malaman ng leader ng sindikato na pinasok ang simbahan, agad niyang dinala ang kanyang mga tauhan. Sa kanyang galit, pinatay niya ang walang silbing pari. Pagkatapos patayin ng pari, dinala ng leader ng sindikato ang kanyang mga tauhan para umalis gamit ang kotse mula sa parking lot sa tabi ng simbahan. Hindi nila inaasahan na biglang susulpot si John at hindi sila nakapaghanda. Sa gitna ng matinding barilan, napatay ni John ang 7 tauhan ng leader ng sindikato. Pero nabangga siya ng sasakyan ng isa pa at nawalan ng malay. Pagkagising niya, natagpuan ni John ang sarili niya sa isang construction site. Nakagapos ang dalawa niyang kamay at hindi makagalaw. Kumuha ng upuan ng leader ng sindikato at umupo sa harap niya. Habang nakangiti kay John, isa-isang binitawan ng leader ng sindikato ang mga salita. Akala mo ba, sa pagtalikod mo sa dating buhay mo, makakapagsimula ka ulit? Kung ano ang itinanim mo, iyon din ang aanihin mo. Kaya kinuha ng Diyos ang asawa mo. Ang anak ko naman, isang aso lang ang pinatay. Nang marinig ni John ang sinabi ng leader ng sindikato tungkol sa aso, nawala ang ngiti niya. Iyon lang ang iniwan ng asawa niya sa kanya. Ayaw ng leader ng sindikato na makipagtalo kay John. Inutusan niya ang mga tauhan niya na patayin si John at umalis sa lugar. Nang malapit nang saktan si John ng 2 tauhan ng leader ng sindikato gamit ang plastic bag para ipadala siya sa impyerno, isang bala na galing sa kung saan ang tumama, napatay ang isa sa 2. Si Marcus pala ang tumulong. Nang makahinga ng maluwag, agad na tumayo si John at itinumba ang natitirang isa. Pagkatapos, tinutukan niya ng baril ang sasakyan ng pinuno ng sindikato. Pinilit ni John na sabihin nito kung saan nagtatago ang anak nito at ipawalang bisa ang utos na hulihin siya. Sa laki ng pabuya, sa wakas ay nalaman ni John kung nasaan si Joseph. Kasalukuyan itong nagtatago sa isang safe house. Agad siyang umalis patungo sa labas ng safe house. Puro bodyguard at sniper ang nakapaligid, kumpleto sa armas. Gayunpaman, nasaksihan na ni Joseph ang galing ni John. Pakiramdam pa rin niya'y hindi siya ligtas kahit bantay sarado. Hindi niya alam na tahimik nang pinabagsak ni John ang isang sniper. Isang putok ang umalingaw-ngaw, bumagsak ang kaibigan ni Joseph mula sa rooftop. Pinaikot ni John ang kanyang baril at pinatay ang lahat ng natitirang sniper. Ang huling bodyguard sa safe house ay dinala si Joseph pababa sa garahe. Ngunit pagdating nila doon, ang nakita lang nila ay ang mga guho ng mga sasakyang pinasabog ni John. Tumakbo si Joseph para makatakas,
Ngunit naabutan siya ni John. Hindi pa man siya nakakapagpalem, tinapos na siya ni John. Matapos maghiganti, bumalik si John sa reception ng Continental Hotel. Para mag-check out, binigyan siya ng management ng hotel ng kotse bilang kabayaran sa paglabag sa batas kagabi. Dumating si John sa harap ng hotel. Naghihintay doon ang sports car para sa kanya. Lumapit si John para pasalamatan si Marcus sa pagliligtas muli sa buhay niya. Hindi gaanong nagsalita si Marcus, tinapak lang siya sa balikat at umalis. Pagdating ni Marcus sa pintuan ng kanyang bahay, hinarang siya ng isang grupo ng mga armadong lalaki. Pinigil at kinuha ang kanyang mga armas. Sa sandaling ito, habang nagmamaneho si John, nakatanggap siya ng tawag mula kay Marcus. Ngunit sa kabilang linya ay ang malamig na boses ng leader ng gang. Hindi niya kayang galitin si John, kaya kay Marcus na lang ibinunton ang galit niya. Nang marinig ni John ang putok ng baril sa telepono, agad siyang bumalik sa bahay ni Marcus. Pero ang sumalubong sa kanya ay ang wala ng buhay na si Marcus. Sa puntong ito, tumawag sa kanya ang manager ng hotel na malapit kay John. Ipinagbigay alam nito sa kanya na ang term bangdang ay naghahanda ng tumakas gamit ang helicopter. Naintindihan ni John at agad na humabol. Sa daan malapit sa pantalan, ang term bangdang ay kasama ang kanyang mga tauhan na nagmamaneho papunta sa airport. Ang helicopter naman ay nasa himpapawid na at kumukulog ng malakas. Si John din ay nagmaneho ng sports car sa gitna ng kulog at kidlat, nakabuntot sa grupo ng mga sasakyan ng lider ng sindikato na nakaupo sa loob ng kanyang sasakyan. Tila alam na niya na darating ang araw na ito. Kalmado niyang hinihintay si John. Nakikita niyang isa-isang bumabagsak ang kanyang mga tauhan. Ang sekretarya na nakaupo sa passenger seat ay nababalisa. Kinuha niya ang kanyang baril at balak sumugod kay John, ngunit dahil sa kanyang mahinang baril, sa huli, pinabagsak siya ni John. Ang leader ng sindikato naman ay nagmaneho ng kanyang sasakyan. Binangga niya ang sports car ni John, nang mahulog ang sports car sa pantalan. Si John ay nakaligtas sa huling segundo. Sa pagkakataong ito, ang leader ng sindikato na lang ang natira. Nang makitang wala nang matatakasan, hiniling ng leader ng sindikato kay John na itapon ang baril at makipaglaban ng mano-mano. Nagsimula ang labanan nila sa pantalan. Mabilis siyang napatumba sa lupa, at bumuhos ang malakas na ulan. Mabilis na tinapos ni John ang kanyang makasalanang buhay. Pagkatapos, tahimik siyang tumalikod at umalis sa pantalan. Pumunta si John sa pintuan ng isang bodega sa pantalan. Binasag niya ang salamin at pumasok sa loob. Puno ang loob ng mga kulungan ng aso. Sa istante, mayroon ding maraming gamit medikal. Kumuha si John ng alkohol para linisin ang sugat. Pagkatapos ay nagtiis at tinahi ang sugat gamit ang stapler. May isang tahol ng aso mula sa loob ng kulungan. Sinundan ni John ang tahol at tumingin sa tuta. Isa itong tutang pitbull na dapat sana'y napakabangis. Pero sa harap ni John, nagpakita ito ng pagiging napakabait. Para bang itinakda ng tadhana na palayain siya ni John mula sa kulungan at akayin siya. Isang tao at isang aso ang naglaho sa dilim ng New York. Ang sunod-sunod na mabilis na pagkilos ni John ay opisyal na nagpahayag ng pagbabalik ng hari ng mga asasin. Sa isang lihim na bodega sa New York, isang grupo ng mga manggagawa ang nagtatanggal at nagkukumpuni. Ang mga taxi ay patuloy na pumapasok sa bodega. Itinatago nila ang droga at maruming pera sa mga siwang ng taxi. Para makalusot sa mga autoridad, ang utak ng grupong ito ay ang pinuno ng mafia, si Abram, isang Russian mafia boss. Hindi ko maintindihan kung bakit si Abram, na dapat ay kontrolado ang lahat sa kanyang mundo ng krimen, ay nakasimangot na naninigarilyo sa kanyang opisina sa bodega. Sa hitsura niya, malalaman mong ang nagnakaw ng kotse ni John ay ang kanyang apo. Alam ng lahat kung ano ang kahihinatnan niya. Dahan-daang nagbuga ng usok si Abram at sinabing si John Wick ay isang taong may malinaw na layunin, tumutupad sa pangako at may matatag na kalooban. Iyan ang mga naririnig ko tungkol sa taong iyan. Hindi lang yan pinalaki. Sigurado akong minamaliit pa nga. Sa mga oras na to, palihim nang nakapasok si John sa bodega sa likod na pinto. Isa-isa niyang pinapatay ang mga tauhan ni Abram na humaharang sa kanya. Samantala, sa opisina, kinukwento pa rin ni Abram sa kanyang sekretarya ang tungkol kay John. Pensil lang ang gamit. Nagpapadala na sa kabilang buhay. Sa puntong ito, biglang tumunog ang telepono. Nagulat siya, pinakalma ang sarili, at sinagot ni Abram ang tawag. Si John sa kabilang linya, nagsalita sa mababang boses. Nasa iyo ang kotse ko. Tapos ibinaba niya agad ang telepono. Alam niyang may nangyayaring masama. Si Abram, paulit-ulit lang kinukusot ang kanyang mga matang pagod na pagod buong araw. Nagkunwari siyang kalmado sa harap ng kanyang sekretarya.
Sa isang sulok ng bodega, nakatambak ang mga kotseng ninakaw ng mga tauhan ni Abram. Mabilis na natagpuan ni John ang kotse na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Hindi nakalak ang kotse, at natagpuan ni John ang susi. Kahit na puno ng tauhan ni Abram ang bodega, sinindihan pa rin ni John ang kotse at naghandang tumakas. Agad napansin ng isa sa mga tauhan ni Abram ang tunog ng humandar na makina ng sasakyan. Sumigaw ang tauhan at tumakbo papunta sa sasakyan. Sinusubukang pigilan si John na paandarin ito. Sa galing ni John sa pagmamaneho, isang actress lang ay napatumba niya ang tauhan. Sa opisina sa itaas, narinig ni Abram ang kakaibang ingay sa ibaba. Sa pagkakataong ito, nakaramdam siya ng matinding takot. Narinig din ng ibang mga tauhan ng ingay at tumakbo para humabol. Nagtipon sila sa daan sa labas ng bodega na puno ng mga container. Nagsimula ang isang habulan sa pagitan ni John at nila. Mabilis na nalagpasan ni John ang mga iyon, pero minaneho niya ang kotse, na malubhang nasira pabalik sa bodega matapos bugbugin ang mga natitirang tauhan ni Abram ng husto. Dahan-dahang pumasok si John sa opisina ni Abram, at nagtimpla para sa kanya at kay Abram ng isang baso ng masarap na alak sa ibabaw ng mesa. Itinulak niya ang baso ng alak papunta kay Abram ng tahimik. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang baso ng alak bilang simbolo ng kapayapaan kay Abram. Walang magawa si Abram kundi sumang-ayon sa pakikipagkasundo kay John. Nang handa nang umalis si John, sinabi ni Abram sa kanya ang isang bagay na may pahiwatig. Maligayang pagreretiro, Ginoong Wick. Wala siyang sinabi at bumaba. Minaneho niya ang halos sirang kotse palabas ng bodega. Sa gitna ng malakas na ulan, iniuwi ni John ang kanyang minamahal na kotse. Pagkaparada niya sa garahe, inabot niya ang isang selyadong Sobra. Sa loob ng glove compartment, binuksan niya ang Sobra at tiningnan ang litrato nila ng kanyang asawa sa dalampasigan. Ang masasayang alaala noon ay bumalik sa kanyang isipan. Sa silid tulugan, binuksan ni John ang kanyang telepono para panoorin ang matagal nang nakasave na video. Nagpapatuloy pa rin ang video nila ng kanyang asawa sa dalampasigan. Kahit matagal na, hindi pa rin niya makalimutan ang kanyang asawa. Ang asawang nagbigay sa kanya ng pag-ibig at pag-asa. Sa pag-iisip na iyon, nalungkot si John at humiga sa kama. Sinubukang pag-aani ng pagkamis sa kanyang asawa sa pamamagitan ng pagtulog. Tahimik ding pumasok sa silid ang maliit na asong beatball. Humiga sa paanan ng kama at tahimik siyang sinamahan. Katulad ng asong pangaso na iniwan ng kanyang asawa. Kinabukasan, maaliwalas ang panahon, naglalaro si John kasama ang aso. Dumating si Aurelio, ang mekaniko, para ayusin ang sasakyan ni John. Dahil siya rin ang naghanap ng lokasyon nito. Nang makita niya ang sasakyan, halos sira na ito. Hindi naiwasan ni Aurelio na biruin si John, pero biro lang iyon. Walang sirang sasakyan na hindi kayang ayusin ng magaling na mekanikong ito. Ipinangako ni Aurelio kay John na aayusin niya ang mahal nitong sasakyan, at siya mismo ang maghahatid nito sa bahay nila. Matapos ipagkatiwala kay Aurelio ang sasakyan, bumalik si John sa basement ng bahay. Itinago niya ang lahat ng armas at gamit na ginamit niya para mag-higanti, pati na rin ang barya ng organisasyon ng mga asasin. Ibinalik niya sa dati nilang lalagyan at sinemento ang butas na sinira niya kanina. Pagkatapos gawin ang lahat, umupo si John sa sahig para magpahinga sandali, pero biglang tumunog ang doorbell. Hudyat na may bisita. Pagbukas ni John, nakita niya si Santino sa labas, ang leader ng isang Italian mafia gang, kasama ang kanyang mga tauhan. May kaunting pagkakakilala kay Santino. Pinapasok ni John ito sa bahay. Pagkatapos magtimpla ng kape para kay Santino, umupo si John sa harap niya. Sabi ni Santino, kung hindi raw siya napilitan, hindi niya hihinga ng tulong si John. Dahil alam niyang may masamang mangyayari, agad tumanggi si John, bago pa man niya masabi ang kailangan niya. Pero mukhang inasahan na ni Santino ang ganitong sitwasyon. Kinuha niya ang isang malaking baryang pilak mula sa kanyang bulsa at inilagay sa harap ni John. Ito raw ang panunumpa ng dugo na ginagamit sa organisasyon ng mga asasin. Kung malaki ang naitulong ng isang tao sa iba, maglalagay sila ng panunumpa ng dugo bilang patunay para suklian ng tinulungan. Sa mga panahong iyon, ang panata ng dugo sa kamay ni Santino ang may tatak ni John. Bagamat hindi maaaring tanggihan ng tinulungan ng panata ng dugo, minamaliit pa rin ni Santino ang determinasyon ni John na magretiro. Ibinabalik ni John ang panata ng dugo kay Santino para ipahayag ang kanyang pagtanggi. Walang nang ibang magawa si Santino kundi umalis. Paglabas niya ng pinto, sinabi niya kay John, "Maganda ang bahay mo."
Sana'y maging masaya ka ngayong gabi. Matapos paalisin ng di inaasahang bisita, napakamot ng ulo si John at bumalik sa sala para maglinis ng mga baso. Ang litrato nila ng kanyang asawa ay nakalagay sa sulok ng sala. Pinigilan siya pero bago pa niya matapos panoorin, isang granada ang sumabog sa bintana at pumasok sa bahay. Sumunod ang pangalawa, pangatlo, hanggang sa ang bahay ni John ay naging dagat ng apoy. Sa pagkakataong ito, si Santino ay nasiyahan, hawak ang launcher ng granada, at tumalikod para umalis. Bagamat ang aso ay maswerteng nakaligtas sa pagsabog, ang bahay na puno ng alaala niya at ng kanyang asawa ay nawasak sa harap mismo ng kanyang mga mata. Habang pinapanood ang apoy na nagliliyab, nakita sa mukha ni John ang pagkadismaya. Pagdating ng mga bumbero, dinala ni John ang asong wala pang pangalan at naglakad papuntang Continental Hotel. Sa loob ng hotel, sinabi ni John sa itim na receptionist na gusto niyang makita si Winston. Ang manager ng hotel, si Winston, ay nasa Sky Garden ng hotel. Nakikipag-usap siya sa iba tungkol sa sirkulasyon ng mga barya. Nang makita niyang papalapit si John na puno ng dumi, tinapos agad ni Winston ang ginagawa niya at nagtanong. Tinanong niya si John tungkol sa sitwasyon. Alam niyang tinanggihan nito ang blood oath ni Santino. Malapit si Winston kay John pero hindi niya ito sinusuportahan. Hindi mo ba alam ang tatlong prinsipyo ng blood oath? Hindi rin inaasahan ni Winston na para makapag-retiro noon, ibibigay ni John ang marker sa isang tulad ni Santino. Pero pinaalalahanan pa rin niya si John na may second patakaran ng unyon na hindi maaaring labagin. Una, bawal patayin ang sinuman sa Continental Hotel. Pangalawa, ang pangako ng panunumpa ay dapat tuparin. Kung gusto mo talagang mag-higanti, kailangan mo munang tapusin ang panunumpa. Sa kabilang banda, kung papatayin mo ngayon si Santino na may hawak ng panunumpa, hahabulin ka ng mga tauhan ng unyon sa buong mundo. Walang ibang paraan, ipinagkatiwala ni John ang aso sa resepsyonista para alagaan. At siya naman, nag-isang hinanap si Santino para itanong ang hinihinging misyon. Sa loob ng gallery ng museo ng lungsod, nagkita si John at Santino. Ibinigay ni Santino ang kanyang kahilingan, ang patayin ng kanyang sariling kapatid na babae. Medyo naguluhan si John nang marinig ang kahilingang ito. Ipinaliwanag ni Santino na ang pamunuan ng organisasyon ay binubuo ng 12 tao. Ipinasa ng kanyang ama ang kanyang posisyon sa kanyang kapatid na babae. Ngunit kung siya ang uupo sa posisyong iyon, baka mas marami siyang magawa. Kasalukuyan siyang nasa Rome, naghihintay sa seremonya ng pagluklok. Mahirap siyang patayin, kaya kita kailangan. Matapos marinig ang papuri ni Santino, tahimik na umalis si John. Pagdating sa pribadong bangko ng mga Hudyo para kunin ang kanyang reserba, naisip ni John na madudumihan na naman ang kanyang mga kamay. Nagngangalit siya para ilabas ang galit niya. Sa Continental Hotel sa Rome, nakilala ni John si Julius, ang tagapamahala rito. Tinitigan ni Julius ang sinasabing retiradong hari ng mga asasin sa kanyang harapan, at kinakabahan na may mangyayaring masama. Ilang araw pagkatapos, natagpuan ni John ang mga tauhan ng organisasyon ng mga asasin, na nakakalat sa buong Rome at isa-isang nakuha ang mga paunang mapa ng lokasyon ng organisasyon. Ang seremonya ng koronasyon ni Gianna kasama ang mga armas na ginawa para sa kanya at ang kanyang. Sakto ang bulletproof vest pagkatapos kung ihanda ang lahat. Dala ni John ang kanyang gamit para palihim na makapasok sa lokasyon ng pagtitipon mula sa underground base. Palihim din siyang sinusubaybayan ng mga tauhan ni Santino. Pumunta si John sa underground tunnel ng Colosseum. Nagtago siya ng mga armas sa iba't ibang lugar sa itaas ng tunnel kung saan nagaganap ang party ni Gianna. Napapaligiran siya ng mga bodyguard at binabati ang bawat bisita. Ngunit pagbalik niya sa silid para magpalit ng damit, nakita niya sa salamin si John, isang nangungunang asasin na kinatatakutan ang pangalan. Ang takot na makita si John ay hudyat na ng katapusan ng buhay ng sinuman. Pero naguguluhan si Gianna kung bakit umalis si John sa mundo ng mga asasin dahil sa pag-ibig. Tapos bigla na lang nagpa siya bumalik. Agad nalaman ni Gianna na nagtatrabaho si John para sa badge holder na kapatid niya. Hindi siya nagulat at sinabi kay John na pagkatapos niyang mamatay, ang unang gagawin ng kapatid niya ay pag-isahin ang underworld sa New York, at ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. Pagkasabi niya nito, bumunot siya ng punyal at tinapos ang sarili niyang buhay. Gayunpaman, binaril pa rin ni John ng isa pa. Pagkatapos, kalmadong lumabas si John ng silid at hindi inaasahang nakasalubong ang bodyguard ni Gianna na si Cass Ian, na magkakilala. Nagbunat sila ng baril at nagbarilan ng walang pag-aalinlangan. Ngunit dahil pareho silang nakasuot ng bulletproof vest, nagtamo lamang sila ng mga gallows. Dali-daling tumayo si John at tumakas, lumundag sa entablado at nakihalubilo sa karamihan. Sa pagharap sa mga asasin na humahabol,
Bawat putok ni John ay tumatama sa target. Hindi binibigyan ng kalaban ng pagkakataong makatayo muli. Pagkatapos ng isang matinding labanan, sa wakas ay nakarating si John sa underground tunnel. Kaya, bago pa man siya makahinga ng maluwag, lumitaw ang isang malaking grupo ng mga humahabol para hulihin si John. Lumaban at umatras si John, pero talagang napakarami ng mga kalaban. Sa pagkakataong ito, hindi sapat ang lakas ng baril. Natagpuan niya ang rifleng itinago niya noon. Muling nagsimula ang isang bagong yugto ng pagpatay, at hindi nagtagal, naubusan siya ng bala. Muling binunot ni John ang shotgun, na walang kapantay ang pinsala sa malapitan. Isang putok, isang gangster. Lumubog sa hiyawan ang underground tunnel, sa pagbagsak ng huling gangster. Sa wakas, lumabas na si John, pero nang magbabalik na sana siya sa hotel para magpahinga, biglang may ramagasan na sasakyan papunta sa kanya. Ang dumating ay ang bodyguard ni Cass Ian. Malalim ang pagmamahal niya kay Gianna, kaya dapat pagbayaran ni John ang nangyari. Nagbarilan sila ng walang patumangga sa magkabilang sasakyan. Di nagtagal, naubusan ng bala si John. Sinamantala niya ang pagkakataon, sumugod at pinabagsak ang kalaban. Nabitawan ng baril at nagpambuno sila ni Cass Ian. Dahil kagagaling lang ni John sa isang matinding laban, medyo pagod siya kaya hindi niya agad mapabagsak si Cass Ian. Sa gitna ng pag-aagawan, di sinasadya silang napasok sa Continental Hotel. Agad silang pinatigil ng may-ari ng hotel. Ang mga patakaran dito, kahit si John, pinag-iisip ang mabuti bago kumilos. Matapos huminto sa laban, nagpunta silang dalawa sa bar para uminom. Ikinwento ni John kung paano siya pinuntahan ni Santino dala ang badge. Alam niyang napilitan lang si John, pero hindi pa rin mababago ang katotohanang nawala ang amo niya. Nawala na si Gianna niya. Nagbanta ang kalbong lalaki bago sila pinalabas ng hotel. Isa lang ang pwedeng mabuhay. Pero pagka-uwi ni John sa kwarto niya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Santino. Sabi niya, sinaktan daw ang kapatid niyang babae. Kapag hindi raw siya nakaganti, ano na lang ang iisipin ng mga nasa underworld tungkol sa kanya. Nang marinig yun ni John, alam niyang binibiktima siya. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa, binaba niya agad ang telepono. Pero sapat na ang matalim niyang tingin para sabihin ang lahat. Alam ni Santino kung gaano katakot si John, kaya tumawag siya. Sa punong tanggapan ng mga asasin, nag-alok siya ng $7 million para sa ulo ni John. Hindi nagtagal, ang mga asasin mula sa iba't ibang panig ng mundo, lahat ay nakatanggap ng mensahe tungkol sa pabuya kahit sikat si John. Kapag may pera, may magtatangkang pumatay. Kasabay nito, dahil natapos na ni John ang panata ng medallion, hinanap ni Winston si Santino para ay padiin ang kanyang fingerprint sa medallion. Ang usapin ng panata ng medallion ay tuluyang natapos. Kasabay nito, alam din niya na naglagay ng pabuya si Santino. Tiningnan niya ang mayabang na ito ng may awa. Naglakas loob kang tradorin si Babayaga. Wala ka ng alas ngayon, wala na ang panata ng medallion. Sa tingin mo, gaano ka pa katagal mabubuhay? Samantala, si John, pagkalabas ng Continental Hotel, haharapin ang mga pinakamagagaling na asasin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ipakikita ni John sa kanila kung sino ang tunay na hari ng mga asasin. Akala mo ba dalawang asasin lang to? Imposible yan. Espesyal na naglaan ang direktor ng lapis para punan ang butas. Ang butas sa unang bahagi. Pagkatapos pumunta siya sa plaza, masikip ang fountain, maingat na binabantayan ang bawat galaw sa paligid. Ang kanang kamay ni John ay laging nakalagay sa dibdib, mahigpit na hawak ang baril. Nang bumaba ang fountain sa plaza, napansin niya ang lalaki. Nasa kabilang panig si Cass Ian. Nagkatinginan silang dalawa. Kalmadong binunot ni John ang kanyang baril at nagpakawala ng sunod-sunod na putok sa ibabaw ng fountain. Pagkatapos, sinamantala ni John ang pagkakataon para tumakbo papasok sa istasyon ng tren. Pagdating niya sa pinto, may dalawa pang asasin na sumulpot. Isang putok lang ni John, bumagsak ang isa. Gusto pa ring lumaban ng isa sa kanila. Tinapos ni John ang buhay niya gamit ang kutsilyo. Nasaksihan ito ng kalbong humahabol sa kanya. Dumating na rin ang tren. Sumakay silang dalawa. Habang nakatitig sa isa't isa, dahan-dahan silang lumalapit. Nang halos lahat ng pasahero ay nakababa na, sabay nilang binunot ang kanilang mga armas at sabay na umatake sa isa't isa. Mabilis na ginamit ng kalbong lalaki ang tuhod niya para sumuntok at saksakin si John sa hita. Galit na tiniis ni John ang matinding sakit at itinulak siya palayo. Nang makakita ng pagkakataon, ibinalibag niya ito sa balikat niya. Kinuha ni John ang punyal at naghandang sumugod, pero hindi niya inaasahan na mapapatalsik ito ni Cass Ian. Gumanti si John, kinulong niya ang kamay nito at paulit-ulit na sinuntok si Cass Ian gamit ang tuhod niya. Hindi nakakaganti,
Tuloy-tuloy na napuruhan si Cassian at medyo nawalan siya ng kontrol. Pagkatapos ng sunod-sunod na atake na hindi nagtagumpay, ginamit ni John ang siko niya para sumuntok at agawin ang kutsilyo. Isinaksak niya ang kutsilyo kay Cassian. Ituring mo na lang yan bilang paggalang sa trabaho. Pagkatapos magsalita, umalis si John ng walang pag-aalinlangan, pero paglabas niya ng subway, nakasalubong niya ang dalawang assassin. Halatang wala ng lakas si John para lumaban, tumakbo siya papunta sa isang taong walang tirahan. Binigyan niya ito ng isang gintong barya at sinabing dalhin siya sa boss nila. Nag-isip ang taong walang tirahan saglit, at agad na naintindihan. Hindi siya isang ordinaryong taong walang tirahan. May armas siya, hindi lang yan, mayroon din siyang mga taong nagtatapon ng mga biktima. Ang krematoryo ang pinakamagandang opsyon. Nang magising si John, natahina ang mga sugat niya. Dinala siya ng taong walang tirahan para makita si Bower King. Maraming taon bago pa maging big boss ang leader ng sindikato. Pinatawad siya ni John sa isang misyon para patayin siya. Dahil doon, nagkaroon siya ng pagkakataong maging leader ng sindikato. May mga mata at tainga ang Bower King sa buong syudad. Umaasa si John na matutulungan siya nitong hanapin si Santino. Nang marinig ito ng Bower King, tumawa siya. Sa ngayon, may patong na $7 million sa ulo mo. Hindi pa kasama na muntik na akong mamatay dahil sa'yo. Bakit kita tutulungan? Sabi ni John na kapag nakaupo na si Santino. Pagsasamahin niya ang underworld ng New York. Sa oras na yun, siguradong papatayin ka niya. Ang ulo ko ang unang pupuntiryahin ko kung maaalis ko itong potensyal na panganib sa iyo. Mapapanatili mo ang kasalukuyan mong pamana. Gusto mo bang makipaglaban o bigyan ako ng baril? Matapos mag-isip ng mabuti, binigyan ni Bower King si John ng baril. Ngunit 7 bala lang ang laman ng baril, katumbas ng $7 milyong. Kung mapapatay ni John si Santino gamit ang gantimpalang pera, nakasalalay na sa kanyang kapalaran. Sa loob ng museo, nagdiriwang si Santino ng kanyang tagumpay. Nakatayo siya sa plataporma at nagbibigay ng isang mapagpaimbabaw na talumpati. Pagkatapos, nakipagkamay at binati ang mga bumabati. Si John ay nakapasok ng palihim sa museo sa pamamagitan ng isang lihim na lagusan. Nakihalubilo sa karamihan, agad na natunto ni John si Santino. Gamit ang kanyang matalas na mga mata, tahimik siyang lumapit dito. Hindi nagtagal, lumitaw siya sa harapan ni Santino. Nagtitigan silang dalawa. Nang makita ng mga tao sa paligid na hindi maganda ang sitwasyon, naghiwa-hiwalay sila. Sa huli, si John ang unang nagpaputok, pinaputukan ang lahat ng 7 bala. Ngunit hindi pa rin tinamaan ni John si Santino. Naubusan na siya ng bala. Inagaw niya ang armas mula sa kamay ng mga bodyguard at nagpatuloy sa paghabol. Tumakbo si Santino, habang isa-isang pinapatumba ni John ang mga bodyguard na humaharang sa kanya at kinukuha ang kanilang mga armas para gamitin. Naririnig niyang papalapit ng papalapit ang putukan. Binilisan ni Santino ang pagtakbo matapos niyang mapabagsak ang napakaraming bodyguard. Hinabol ni John si Santino papasok sa silid ng mga salamin ng museo. Sa mundo ng ilusyon ng nagkakasalubong na mga salamin, madaling mawala ang direksyon at layunin. Sa sandaling iyon, natuklasan niya na nagtatago si Santino. Agad binaril ni John ang lalaki, pero nabasag lang niya ang ilang salamin. Naubusan siya ng bala, kasabay ng pagdating ng babaeng assassin ni Santino, kasama ang mas maraming bodyguard. Mabilis siyang nakipagkita kay Santino sa mundo ng mga salamin. Dahil wala ng bala, ginamit ni John ang mga salamin para magtago. Nagkubli siya at inagaw ang mga armas ng mga bodyguard. Pagkatapos, mabilis niyang hinabol ang babaeng assassin at si Santino. Sinabihan ng babaeng assassin si Santino na mauna na, at haharange niya si John. Narating ni John ang labasan ng lugar ng mga salamin at nakipaglaban sa babaeng assassin. Nang lumitaw siya, hindi kaya ng batang assassin si John. Natagpuan ng veteranong si John ang kahinaan niya, at sa ilang galaw lang, pinauwi na niya ito sa kanyang pinanggalingan. Pagkatapos, kinuha niya lahat ng gamit nito. Ngayon, hahanapin niya si Santino para ayusin ang lahat. Samantala, hindi na bumalik si Santino at patuloy na nagtitipon ng mga tauhan. Dahil alam niyang kahit gaano karami pa, wala ring saysay. Nagkubli siya sa Continental Hotel. Sigurado siyang kahit si John Wick, hindi rin kaya ni John na patayin siya rito. Pero nagkamali siya dahil hindi niya inasahan na madyagising ang pagiging palaban ni John. Kahit sa loob ng Continental Hotel, hindi nag-atubili si John na tapusin siya. Pagkatapos, iniuwi ni John ang aso sa bahay na winasak ni Santino. Tinatamasa niya ang katahimikan bago ang bagyo. Kinabukasan, pumunta siya sa plaza. Matagal nang naghihintay doon si Winston. Dahil sa paglabag sa patakaran ng hotel, hahabulin ng high table si John.
Pero dahil matagal na silang magkaibigan, binigyan ni Winston si John ng badge at 1 oras para tumakas. Sabihin mo sa kanilang lahat, kahit sino pa ang dumating, ako ang bahala. Nang marinig iyon, ngumiti ng may kasiyahan si Winston dahil ito ang taong kilala niya. Ang boogeyman na nakakatakot marinig pa lang ang pangalan. Pagkatapos, tumakbo ng mabilis si John kasama ang aso, kasabay ng tawag ni Winston. Nagsimula ang countdown, 1 oras. Magsisimula na naman si John sa isang matinding paglalakbay. Sa isang iglap, naging hot item si John sa mundo ng mga assassin. Ang presyo ay tumaas na sa 14 na milyon, doble ng orihinal na halaga. Gayunpaman, sa sitwasyong ito ng buhay at kamatayan, bawat segundo ay mahalaga. Ang unang naisip ni John ay hindi ang kanyang sarili, kundi ang kanyang minamahal na aso. Pinara niya ang isang taxi. Sinabihan niya ang driver na dalhin ang aso sa Continental Hotel. At siya naman ay tumakbo sa aklatan para hanapin ang isang librong itinago niya roon dati. Sa loob nito ay may larawan niya at ng kanyang asawa, kasama ang kwintas na gintong barya at isang badge. Ito ang huling baraha para mailigtas niya ang kanyang buhay. Gayunpaman, hindi pa tapos ang bounty. May mga taong hindi na makapaghintay. Ang lalaking may hawak na punyal ay lumapit kay John. Sinamantala ang taas, itinarap ang punyal sa balikat ni John. Tiniis ni John ang sakit at sinuntok ang lalamunan ng kalaban. Nagkaroon ng pagkakataong may baba ang punyal. Kumuha ng libro at tinuruan ng lalaking ito ng leksyon, para malaman niya kung ano ang sukatan ng kanyang kakayahan. Ngunit sa kasamaang palad, dahil sa sugat, mabilis na umalis si John sa aklatan. Pumunta sa isang kaibigang doktor para humingi ng tulong sa paggamot ng sugat. Ngunit nang matapos ang kalahati ng tahi, natapos na ang oras ng bounty. Kinailangan ni John na tapusin ang tahi sa kanyang sarili. Bago umalis, kumuha si John ng ilang bote ng gamot para sa sakit. Sabi ng doktor, binaril daw siya ni John ng 2 beses dahil kung malaman ng alyansa na tinulungan niya si John, tiyak na magkakagulo. Gayunpaman, pagkalabas pa lang ni John ng klinika, may sumusubaybay na sa kanya. Mabilis siyang tumakbo papasok sa isang tindahan ng armas. Binasag ang salamin at kumuha ng isang baril. Kakakabit pa lang niya ng isang bala nang sumugod ang ilang assassin. Pinabagsak ni John ang isang lalaki at mabilis na nagtago sa likod ng display cabinet. Naghintay na lumapit ang mga kalaban at biglang inatake. 2 agad ang pinabagsak ni John. May isa pang gustong bumunot ng baril para umatake. Bigla ang inagaw ni John ang baril habang nag-aagawan, at nahulog ito sa lupa. Sinamantala ni John ang pagkakataon at sinipa ito palayo. Walang armas, walang magawa ang kahit sino. Matapos ang ilang pagbubuno, nakita nilang 2 ang mga armas sa loob ng display cabinet. Halos sabay nilang binasag ang salamin para kumuha ng kutsilyo, pero mas mabilis si John. Isang saksak ng kutsilyo ang tumama diretso sa hita ng lalaki. Sumunod ay isang kutsilyong tumama sa kalaban na sumugod. Galit na binunot ng lalaki ang kutsilyo para gumanti. Sa puntong ito, tuluyan nang nagalit si John. Gusto niyang ipakita sa mga gagawang to kung paano makipaglaban sa kanya. Napakabata pa nila. Pagkatapos, may lumitaw pang ilang assassin na gustong pabagsakin si John. Pero hindi basta-basta si John, ang boogeyman. Kailangan silang dalhin sa impyerno para maging karapat-dapat sa titulong boogeyman. Matapos niyang asikasuhin ang unang alon ng mga assassin, habang naglalakad siya sa kalsada, sunod-sunod siyang binangga ng 2 sasakyan. Mabilis na tumayo si John at tumakbo papasok sa kwadra, habang sinusundan siya ng mga assassin. Gumagalaw si John sa paligid ng mga kabayo para harapin ang mga kalaban. Tikman kaya nila ang pakiramdam ng masipa sa ulo ng kabayo. Ang sarap siguro. Tinapak ni John ng malakas ang likod ng kabayo, at nawalan ng malay ang lalaki. Pagkatapos, dumulas siya palapit para kontrolin ang baril ng kalaban. Sumunod ay isang paggulong para kontrolin ang baril para sa kalaban. Inubos ang bala, isang bagsak sa balikat para pabagsakin siya. Sa puntong ito, may lumapit na ibang kalaban. Nakahanap si John ng pagkakataong mahulog ang baril at pabagsakin ang lalaki. Ipinulupot ang renda ng kabayo sa leeg niya, saka sumakay sa kabayo at kinaladkad ang lalaki. Sa isang malakas na pagsabog, nagpaalam na ang lalaki sa mundo. Lumabas si John sa kulungan ng kabayo at nagbagong anyo bilang isang cowboy na sumakay sa kabayo sa daan. Di nagtagal, nahabol siya ng 2 driver na walang muang na gustong hilahin si John pababa mula sa likod ng kabayo. Sinampal ni John ang isa para matauhan at sunod-sunod na pinabagsak ang 3 alon ng mga assassin. Ang pabuya kay John ay tumaas din hanggang 15 milyon dolyar.
Sa puntong ito, dinala ni John ang token sa isang opera house. Ito ang teritoryo ng gang ng Belarus. Mula sa parehong tato ng mga ballerina at ni John, makikita na lumaki si John dito mula pagkabata, at ang babaeng boss ay ang kanyang adoptive mother. Pero sa sitwasyon ngayon, kahit ang babaeng boss ay hindi kayang kalabanin ng alyansa para tulungan si John, kaya isinugol ni John ang kanyang buhay para makuha ang krus. Dahil ito ay isang uri ng kasunduan ng pamilya. Dahil dito, napilitan ng babaeng boss na tulungan siya, pero kapag nakumpleto na ang kasunduan, wala na siyang kinalaman sa mga Belarusian. At ngayon, wala nang ibang pagpipilian si John para iligtas ang kanyang buhay. Gamit ang krus na nakatatak sa kanyang likod, tuluyan nang umalis si John sa pamilya. Pumayag ang boss na dalhin siya sa Casablanca. Kasabay nito, isang itim na sasakyan ang huminto sa Continental Hotel. Isang babaeng may maikling buhok ang lumabas ng sasakyan. Mayabang na naglakad papunta sa reception at naglabas ng isang gintong barya. Ipinapakita nito ang kanyang kataas-taasang kapangyarihan sa loob ng alyansa. Siya ang adjudicator na ipinadala ng High Table. Ang layunin ng paglalakbay na ito ay para tanggalin sa pwesto si Winston. Nilabag ni John ang patakaran sa loob ng hotel, pero hindi agad inaresto ni Winston si John, kundi binigyan pa niya si John ng isang oras para tumakas, kaya labis itong ikinagalit ng mataas na konseho. Binigyan niya si Winston ng 7 araw para tapusin ang paglilipat. Ang sumunod niyang pinuntahan ay si Bauer King, ang leader ng mundo ng krimen. Tumulong ka rin kay John. Inutusan niya si Bauer King na bumaba sa pwesto at isuko ang kanyang teritoryo sa loob ng 7 araw. Sa harap ng aroganteng adjudicator na ito, tumawa ng malakas si Bauer King. Walang sino man ang maaaring umupo sa aking trono, dahil ako mismo ang trono. Ako ang hari ng lugar na ito. Kahit sa matigas ang ulo na tulad ni Bauer King, ayaw niyang magsayang ng oras. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para hanapin si Zero. Ang pinuno ng West Side, naglilingkod sa kanya si Zero. Kasama ang kanyang mga tauhan ay sumugod sa teritoryo ni Bauer King. Binigyan ni Bauer King si John ng 7 bala. Magbabayad siya para dito ng 7 saksak. Ang babaeng pinuno na tumulong kay John ay hindi rin nakaligtas sa kanyang kapalaran. Sinaksak ni Zero sa kanyang palad. Samantala, kara-rating lang ni John sa Casablanca. Napansin na siya ng mga assassin doon. Pagdating sa dulo ng eskinita, kinubkob na siya sa harap at likod. Sa gitna ng labanan, sumulpot ang kalbong lalaki mula sa hotel ng mga assassin. Niresolba niya ang mga gangster na ito at saka inescorten siya papunta sa hotel ng mga assassin na pinamamahalaan ni Sofia dito. Pagdating niya, binaril niya si John dahil si John ngayon ay parang isang bulalakaw. Kahit saan siya pumunta, hindi mapalagay. Pero hindi talaga balak ni Sofia na patayin si John. Dati ring assassin si Sofia at iniligtas ni John ang anak niya. Kaya binigyan niya si John ng isang badge na may bakas niya. Nang makita niya ang badge, kahit alam niyang may panganib, kailangan pa rin niyang tulungan si John. Dinala siya ni John para hanapin ang dating boss niya. Ipinakita ni John ang kanyang respeto. Lumuhad siya sa isang tuhod. Sa kanyang sinseridad, gusto lang niyang malaman kung nasaan ang nakatatandang miyembro ng alyansa. Dahil sa sitwasyon ni John, tanging ang nakatatandang miyembro ng alyansa lang ang makakalutas nito. Sinabi ng boss na nasa malawak na disyerto ito, pero kung makikita niya ito o hindi, nakasalalay na sa kanyang kapalaran. Matapos makuha ang sagot na gusto niya at handa nang umalis, tinawag siya pabalik ng boss dahil gusto nito ang aso ni Sofia. Para sa pag-uusap na ito, mariing tumanggi si Sofia. Hindi niya akalain na papatayin ng kalaban ng aso niya para magpakita ng lakas. Buti na lang, nakasuot ng bulletproof vest ang aso kaya okay lang. Bilang isang mahilig sa aso tulad ni John, paano matitiis ito ni Sofia? Kahit nasa kuta ng kalaban, si Sofia, kinuha pa rin ang baril mula sa aso niya at nagsimulang lumaban. Ang aksyon na ito ay medyo katulad ng babaeng bersyon ni John. Tila nararamdaman din ng aso ang presensya ng kalaban. Diretsyong kinagat sa maselang parte ng kalaban. Mabilis na bumagsak ang mga bodyguard ng boss sa ilalim ng mga pangil. Baril ng dalawang to, Sofia. Pero ang mga ginagawa ninyo ay nagdudulot din ng mas malaking problema sa kanila. Hinabol at pinaligiran kayong dalawa ng isang malaking grupo ng tauhan. Nagsanib puwersa ang dalawang mahilig sa aso para magsimula ng bagong aksyon. Sa paglahok ng aso ni Sofia sa laban, naging mas madali ang laban. Matapos malutas ang mga gangster na ito at naghanda ng umalis, may mabait na nagdala ng sasakyan. Pareho silang natuwa at tinanggap ito. Matapos ang laban, dinala ni Sofia si John sa disyerto. Natupad na rin ang pangako ng badge niya. Mula ngayon, wala na kayong utang sa isa't isa. At ang paghahanap sa elder ng alyansa ay kay John na lamang nakasalalay. Naglakad si John araw at gabi.
Hindi niya alam kung gaano na siya katagal naglalakad, wala pa rin siyang nakikita. Sa huli, nanghina siya at nawalan ng malay sa gitna ng disyerto. Hindi nagtagal, may nakakita sa kanya at ibinalik siya. Pagkagising niya, nagulat siyang makita ang elder ng alyansa. Sinabi ng elder kay John na maaari siyang mabuhay, pero kailangan niyang patayin si Winston, ang tagapamahala ng hotel para sa mga assassin sa New York. Ngayon, para mabuhay si John, wala na siyang ibang pagpipilian. Para ipakita ang kanyang katapatan, nagpaalam siya sa isang daliri. Kinuha rin ng elder ang kanyang singsing sa kasal. Mabilis na nagpadala ang elder ng mga tao para ibalik siya sa New York. Gayunpaman, pagkalabas niya ng istasyon, nasalubong niya ang dalawang assassin. Bago pa man makakilos si John, may naglinis na ng daan para sa kanya. Ito ay mga tauhan ni Zero. Simula nang magsimula siya, si Zero ay palaging tagahanga ni John. Kasabay nito, ginawa rin niyang target ang pagpatay kay John. Pero bago pa man maglaban ang dalawa, nagmadali nang magpakitang gilas ang mga tauhan niya kay John. Hindi nagpakaawa si John sa kayabangan ng kalaban. Pagkatapos, naglaho siya sa karamihan, sumugod palabas ng istasyon, at pinatumba ang paparating na driver. Matapos ipadala ang kalaban sa kabilang buhay, sumakay siya sa motorsiklo at umalis. Gayunpaman, hindi pa siya nakakalayo. Hinabol na siya ni Zero kasama ang isang malaking grupo ng mga assassin. Inilabas ng mga assassin ang kanilang maningning na katana, bumilis, at pinalibutan si John. Umiiwas si John at saka sumipa para lumayo. Mabilis na bumunot ng baril at pinabagsak ang isang driver sa likod, at agad na pinunan ng pwesto. Iwinasiwas ang espada ng sunod-sunod kay John. Nakahanap ng pagkakataon si John na agawin ang katana. Iwinasiwas ang espada at pinatulog ang driver. Pagkatapos ay tinarget ang braso at ibinaba ang espada. Sa puntong ito, nagsagawa ng pagpapalit ng pwesto ang driver sa likod. Akala niya kaya niyang pabagsakin si John sa ganitong paraan. Ang resulta, tinusok ni John ang dalawa. Ngayon, si Zero na lang ang natitira. Ayaw nang magpatumpik-tumpik pa ni John, nagmaneho diretso sa hotel. Nang akmang aatake na si Assassin Zero, hinarang siya ni Karen. Dahil hinawakan ni John ang hagdan, kailangan niyang sumunod sa patakaran ng hotel. Pagdating ni John sa hotel, nakita niya si Winston. Lumalabas na hindi pala balak ni Winston na isuko ang pamamahala sa hotel. Sinugo ng bagong alyansa si John para harapin siya. Kalmado siyang inabutan ng baril si John. Sabi niya, haharapin mo ba ang kaibigan mong tumulong sa iyo, o sasama ka sa kanya para labanan ng alyansa? Kinuha ni John ang baril at tiningnan ang putol niyang daliri. Sa huli, pinili niya ang huli. Mabilis na, dumating ang tagahatol ng alyansa nang malaman nilang lalaban na nilang dalawa ang alyansa. Tumawag siya sa punong tanggapan para itigil ang lahat dito at ipapatay tayong dalawa. Napakarami na nating pinagdaanan. Walang bahid ng pagkatakot, sumunod si John kay Winston sa pribadong imbakan ng armas nito. Malaya kang pumili ng gamit dito, John. Kasabay nito, dalawang sasakyan na puno ng mga assassin na may mabibigat na armas. Ang dumating kay Karen. Pinatay ang kuryente. Binuhat ni John ang isang rifle at kalmadong lumabas para harapin sila. Pero nang lumabas siya, napansin niyang nakasuot ng helmet ang mga ito. Ang hirap silang patumbahin. Hirap na hirap si John sa pagpabagsak sa kanila. Halos kailangan nilang ubusin ng isang magazine dahil sa galing sa pagbaril para bahagyang manaig. Alam ni John na hindi maganda kung magpapatuloy ito. Muli siyang pumunta sa bodega ng armas at kumuha ng isang shotgun. Kayang tumagos sa baluti. Agad tumaas ang lakas ng laban. Sa bawat putok ng baril, isang gangster ang tapos na sa mga sundalong nakabaluti. Kinuha ni John ang armas at umakyat sa second floor, at inambos ng mga tauhan ni Zero. Hindi makalaban si John sa bugbog, pagkatapos ay may lumitaw na isa pa. Lalo lang siyang nakakatanggap ng bugbog. Sa puntong ito nakita ni John ang baril. Dinampot niya at akmang gagantay, pero biglang nawala yung dalawa. Tapos, sumulpot si Zero sa likod ni John at ilang beses siyang pinaputukan. Pero hindi niya inaasahan na nahar ang lahat ng bulletproof glass. Pagkatapos niyang insultuhan si John sa pamamagitan ng salamin, bigla rin siyang nawala. Maingat na naghanap si John, pero bigla siyang tinambangan ng dalawang tauhan kanina. Dahil sa sunod-sunod na atake, tuluyang nagising ang pagiging palaban ni John. Pagkatapos niyang patumbahin yung dalawang yun, may sumulpot na namang dalawang assassin. Mabilis siyang kinuyog ng dalawa. Sa isang flying kick, tumilapon si John. Dito na sila nagsimulang magyabang at mangutya. Yan lang pala ang kaya mo, John. Galit na galit si John. Binunot niya ang kanyang sinturon at mag-isang lumaban sa dalawa. Alam ni John na maliit at mabilis ang kalaban. Matalino siya, kaya hindi niya sila aawayin. Sa halip, gagamitin niya ang kanyang lakas para daijin sila, at ang natira na lang ay si Zero.
tig-isang mahabang espada. Harapan ng laban. Sumugod si Zero at sumunod ang isang sipa na nagpatalsik sa armas ni John. Sinamantala niya ito at sinipa si John. Mabilisang tumayo si John para makipaglaban sa kanya. Sa huli, tinapos niya si Zero sa isang saksak. Nakita ng babaeng hukom na napuksa na ang mga ipinadala niya. Tinawagan niya si Winston para makipag-usap sa rooftop ng hotel. Matigas ang paninindigan ni Winston at sinabing pwede siyang huminto sa labanan. Pero ako pa rin daw ang manager ng hotel. Agad namang pumayag ang babaeng hukom pero mayroon din siyang hininging kapalit. Iyon ay kailangan daw patayin ni Winston si John. Kakagaling lang ni John sa isang malaking laban. Walang kamalay-malay siyang umakyat sa rooftop. Walang sabi-sabing pinaputokan ni Winston si John. Ikinatuwa ito ng hukom at agad niyang ipinanumbalik ang normal na operasyon ng hotel. Ngunit nang handa na siyang umalis, bigla siyang huminto at gustong bumalik para mag-inspeksyon. Hindi niya inaasahang matagal nang nawala si John. Lumabas na nailigtas siya ng mga tauhan ni Bower King. Si Bower King, sinaksak ng 7 beses, pero hindi pa rin namatay. Gusto mong mag-higanti, hindi ba, John? Pagkatapos ng ilang panahon ng pagpapagaling at pagsasanay, gumaling na ang mga sugat ni John. Mag-isa siyang sumugod sa disyerto para hanapin ang nakatatandang lider ng alyansa at bawiin ang kanyang singsing sa kasal. Pinutol ang daliri at pinalaya ka. Pero nawala naman ng nakaraang elder ang kanyang singsing sa kasal. Wala ring bakas tungkol sa hiling ni John na umalis sa unyon. Daldal ng daldal ang elder. Kaya inis na inis si John at pinatay na lang ang pinuno. Ang pagkawala ng elder na ito ay ikinagalit ng husto ng unyon. Ang bagong marquis na umupo ay pinuntahan si Winston na tumulong kay John. Pagkaupo pa lang niya, agad siyang kumilos para sugpuin ang gulo. Una, pinasabog niya ang hotel ni Winston at inalis ang lahat ng kasalukuyan niyang posisyon. At pagpatay kay Karen na sumunod sa kanya ng 30 taon, malinaw na gusto niyang gawing halimbawa si Winston para katakutan ng mga ito ang alyansa. Si Winston, puno ng pagsisisi, hinawakan ang kamay ni Karen. Nagpaalam sa kanyang matagal ng kaibigan dahil alam niyang namatay si Karen dahil sa kanya. Ang pangalawang ginawa ng marquis ay hanapin si Kane, ang taong nagtago ng maraming taon. Dati silang matalik na magkaibigan ni John. Sinira ni Kane ang kanyang mga mata para makapagkubli. Ang tusong marquis ay binigyan si Kane ng pagpipilian, patayin si John Wick para sa kanya, o hintayang ihatid ang kanyang anak sa kabilang buhay. Ang dahilan kung bakit nagmamadali ang marquis na patayin si John. Ito ay dahil ito ang pangako na kanyang ipinahayag, bago siya umakyat sa kapangyarihan, sa puso ni Kane, bagamat labag sa kalooban, ngunit para sa kanyang anak, napilitan siyang sumang-ayon. At ang ikatlong aksyon ng marquis ay ang paggamit ng pera para sa pabuya na $18 milyong para sa ulo ni John. Kasabay nito, dahil hindi pa nahuhuli si John, ang pabuya ay patuloy na tumataas. At sa mga assassin na ito, may isang hindi kilala, na baguhan pa lamang, isa ring mahilig sa aso tulad ni John. Gusto na naman niyang patabihin muna si John bago patayin. Samantala, nakarating na si John sa Continental Hotel sa Osaka. Siya at ang manager ng hotel, si Shimazu, ay matalik na magkaibigan, kaya nagpunta siya roon para humingi ng tulong. Ngunit bago pa sila makapag-usap, dumating na ang mga tauhan ng marquis. Ang dahilan kung bakit alam nila ang bawat galaw ni John ay dahil alam ni Kane na hindi marami ang kaibigan ni John, at sa mga oras na ito, lalong kakaunti ang mga taong mapagkakatiwalaan niya ng kanyang buhay. Ang unang taong naisip niya ay si Shimazu sa Osaka. Alam ng anak ni Shimazu na masama ang intensyon ng mga dumating. Inutusan niya ang mga tauhan na ilikas ang mga bisita bago ipaalam sa kanyang ama. Pagkatapos, hinarap ni Shimazu ang kanang kamay ng marquis. Pinaghihinalaan ng lalaking ito na tinutulungan ni Shimazu si John kaya gusto niyang halughugin ang buong hotel. Sinabi ni Shimazu na walang problema kung hahalughugin ang hotel, pero kailangan nilang sumunod sa patakaran ng hotel, na isuko ang kanilang mga armas. Sinabi ng lalaki na sumusunod lang siya sa utos ng marquis. May karapatan siyang baliwalain ang patakaran ng hotel, pero kung magmamatigas siya, mapipilitan siyang ipasara ang hotel. Nang mag-aaway na sana sila nang dumating si Kane sa tamang oras. Akala ni Shimazu kakampihan siya ni Kane, pero hindi pala, para lang pala siyang kumbinsihin na sumuko. Nang makita yun ni Shimazu, hindi na siya nagpaliwanag pa at pinindot ang remote control sa kamay niya. Namatay ang lahat ng ilaw at ang mga mamamana sa ikalawang palapag ay nakahanda na. Sa utos niya, walang tigil na nagpapana ang mga mamamana. Dahil sa dami ng tauhan niya, mabilis na nagwagi si Shimazu sa labanang ito. Pero sa sandaling ito, dumating ang isang malaking grupo ng mga sundalong nakasuot ng baluti. Bumalikta ang sitwasyon ni Shimazu mula sa malakas, naging mahina. Walang ibang pagpipilian kundi ang umatras.
Mabilis ding nalaman ni John na bumagsak na ang hotel. Hindi pa siya nakakapag-reek, binaril na ang isang tauhan niya. Nagpaputok si John para protektahan si Akira at magtago sa likod ng pader. Pagkatapos, tumango siya bilang senadorya sa mamamana para gumanti. Siya mismo ay bumilis din para harapin ang kalaban. Inilabas din ni John ang kanyang boogeyman move. Alam niya kung gaano kahirap ang armor ng kalaban, kaya sa ulo at leeg lang siya nagpapaputok. Hindi nagtagal, nalutas na ng dalawa ang mga gangster. Si Shimazu na umatras sa ibaba ay mabilis ding naubusan ng daan. Ang makaupo sa kasalukuyang posisyon, si Shimazu ay hindi basta-bastang taong may hawak ng katana. Ang pagharap sa mga basag ulerong ito ay napakadali. Ngunit habang abala sila sa paglalaban, si Kane ay lumabas na may hawak na espada at buong pagtatagumpay. Matapos matukoy ang posisyon ng kalaban, mabilis siyang sumugod. Katatapos lang niyang patumbahin ang dalawang basag alero, may lumitaw na namang mga kalaban. Sumandal si Kane sa pader at nagtago sa kusina. Pagkatapos ay mabilis na idinikit ang isang kahon sa pader. Kinakapa at idinidikit niya ito. Hindi ito time bomb, kundi mata ni Kane. Kapag hinawakan ng kalaban ng kahon, may tunog na lalabas. Sasabihin niya sa kanya ang eksaktong lokasyon ng kalaban, para mas madaling harapin, at para sa mga kalaban na gustong lumapit, kayang malaman ni Kane ang lahat sa pamamagitan lang ng kanilang hininga. Kasabay nito, sina John at Akira ay bumababa rin sa ibaba. Kahit walang pana, si Akira ay mahusay rin sa paggamit ng mga sandatang panlaban. Sa harap ng pagkubkob ng dalawang malalaking lalaki, mabilis at tumpak siyang kumilos, at pinupuntirya ang litid sa kamay at binti ng kalaban. Pero dahil sa labis na pagkakaiba sa lakas, napatumba siya ng kalaban. Buti na lang, nagawa niyang damputin ang baril sa lupa. Nakita niyang malapit nang matapos ni John ang laban, kaya balak niyang hanapin ang kanyang ama. Pero di niya inaasahang makakatagpo niya ang dalawang asasin. Mabilis niya silang pinabagsak. Nang paalis na siya, bigla siyang tinamaan ng bala sa tiyan. Buti na lang at dumating agad ang kanyang ama at si John. Sinabi ni John kay Shimazu na dalhin na si Akira na sugatan. Siya naman ay haharapin ang mga kalaban na naka-armor ng mag-isa. Alam na ni John ang kahinaan nila kaya madali niya silang natalo. Pagkatapos noon, nakaharap naman niya ang isang malaking lalaki na naka-bulletproof vest. Gumagamit ng taas ang kalaban para makashoot. Sumugod si John, nakita niya ang nunchaku sa lupa. Bagamat hindi pa siya gaanong bihasa sa paggamit nito, sapat na para harapin ang dalawang to. Tapos na ang isa, sumunod naman ang isa pa. Ilang minuto ring tumagal ang laban. Pagkatapos niyang talunin ang mga yun, pumasok si Kane na may dalang espada. Matapos ang ilang simpleng pagsubok, nakahanap ng pagkakataon si John para makipagbuno kay Kane. Pareho silang mga nangungunang asasin, mayaman sa karanasan sa laban. Isang maikling pagsubok ng talino sa malapitan. Walang mananakit sa isa't isa, magkaibigan tayo ng maraming taon. Alam ni John na napilitan lang si Kane na harapin siya. Matapos ang matinding barilan, tumayo si Kane. Akala niya patay na si John. Hindi niya akalain na naubusan ng bala si John. Buti na lang naubusan din ng bala si Kane. Kagagaling lang ni John sa isang matinding laban, kaya mas mahina siya sa pisikal, kaya pinabagsak siya ni Kane. Sa gitna ng panganib, biglang may bumaril para iligtas si John. Si Tracker pala. Yung balak patabain muna si John bago patayin. Tumakas si John sa hardin sa likod at inayos ang isang gangster na balak siyang atakihin ng patago. Diretso at tahasang sinabi ni Tracker ang kanyang pakay. Sa kabilang banda, si Shimazu ay umatras ng harangin ni Kane. Kahit sugatan, pinili pa rin niyang harapin si Kane ng harapan. Pero sa kanyang sugat, paano niya matatalo si Kane? Sa pagharap sa kanyang dating kaibigan, hindi talaga kayang saktan ni Kane. Ayaw niyang patayin ang kanyang kaibigan, hindi niya akalaing magiging pabigla-bigla si Shimazu. Kasabay nito, natagpuan ni Winston si Bower King at nagmungkahi na makita si John. Alam niyang ang dahilan kung bakit hindi siya pinatay ni Marky ay para malaman ng lahat na siya ay isang duwag na isinakripisyo ang katulong para protektahan ang sarili. At ngayon, silang tatlo ay mga kriminal. Pinagtatapon ng alyansa. Tanging pagkakaisa ang makapagbibigay ng pag-asa. Nang malaman ni John na si Karen ay pinatay ni Marky, lalo siyang nagalit. Tutal, sa mga nakaraang taon, si Karen ang nag-alaga sa kanya sa hotel. Kung mapapatay niya si Marky, hindi lang niya mababawi ang kanyang kalayaan, kundi makakaganti pa siya para kay Karen. Pero sinabi sa kanya ni Winston na kahit patayin niya ito, may susunod pa ring Marky. Hindi nito malulutas ang problema, at ang tanging paraan para masira ang pagkakatali sa ngayon ay gamitin ang mga batas ng alyansa para pigilan siya. Hamanin mo siya sa isang duelo. Kung manalo ka,
hindi lang siya mapaparusahan ng legal, kundi ibabalik din ng alyansa ang kalayaan mo. Pero ang kailangan mo muna ay maging karapat-dapat. Kailangan miyembro ka ng pamilya para makapagpadala ng hamon. Gayunpaman, para makatakas sa pagtugis ng alyansa. Matagal nang umalis si John sa pamilya. Pagkatapos noon, bumalik siya sa kanyang dating pamilya. Isinuko niya ang kanyang armas at pumasok sa simbahan. Buti na lang at maganda ang kalidad ng kanyang bulletproof vest. Swerte siyang nakaligtas. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit galit sila kay John ay dahil pinatay ni John ang pinuno ng Unyon. Hindi pa katagalan, pagkatapos noon, dumating si Marcus para maningil sa pamilya. Pinatay rin niya ang kasalukuyang pinuno, kaya ngayon si Katia. Nakikita si John bilang kaaway na pumatay sa kanyang ama. Kailangan niyang pagbayarin si John sa pagkamatay ng kanyang ama. Nang makitang halos mamatay na sa sakol, sinabi rin sa wakas ni John ang paraan para malutas ang problema kay Marky. Nang marinig ito, tumigil si Katia matapos kumpirmahin sa pinuno ng kanilang angkan. Pumayag siya sa kahilingan ni John, pero para maibalik ang kanyang katayuan sa angkan, kailangan ni John na harapin ang kaaway na pumatay sa kanyang ama. Ngayon, wala nang ibang pagpipilian si John. Si Katia, bilang isang kriminal ng alyansa, inutusan ng kanyang mga tauhan na dalhin siya kay Kila, at si Kane, nang malaman ng balita, ay matagal nang naghihintay doon. Habang tensyonado ang lahat, dinala ng mga tauhan si Tracker, na palaging sumusubaybay kay John. Alam ni Kila na naroroon din siya para kay John. Labis na ikinatuwa ni Kila ang sitwasyon. Pero ang problema lang ngayon, gusto nilang tatlo na pabagsakin si John. Kaya nagdesisyon si Kila na gumamit ng baraha para magdesisyon. Ang mananalo ang magdedesisyon kung sino ang mabubuhay o mamamatay, pero ang humarap sa taong gumamit ng lapis. Para patumbahin ang maraming tao, ang pagbigay ng baraha kay John ay parang paghahanap ng sariling kamatayan para manalo. Sa huli, naglakas loob pa ring mandaya si Kila sa harap nilang tatlo. Dahil dito, labis na nainis si Kane, nagalit kay John at kumuha ng baraha para saksakin siya. Nang makita ito ni Tracker, pinasoli rin niya ang aso niya sa laban. Hindi rin nagpatalo si Kane, gusto nilang dalawa ni Tracker na sila mismo ang magpapadala kay John sa kabilang buhay. Sino mang gustong kumalaban kay John, kailangan munang dumaan sa kanila. Sugatan at takot na tumakas si Kila, pero tinamaan pa rin siya ni John sa puwet. Nakipagsiksikan si Kila sa dance floor at inutusan ng mga tauhan niya na harangin si John. Sumasayaw ang iba, pero siya'y umakyat sa entablado at tumugtog ng kampana ng kamatayan. Talagang kahanga-hanga ang tagpong ito, at di nagtagal, hinarap niya si Kila. Huwag mong maliitin si Kila dahil sa pagiging duwag niya kanina, magaling din pala siya. Kahit si John ay napuruhan sa kamay niya. Sa gitna ng ulan, mabilis na bumangon si John at naghanap ng pagkakataong may tumba siya. Bumaba siya at pinagsusuntok sa mukha si Kila John. Pagkatayo nito, sumugod ang ilang tauhan. Hindi akalain ni John na nabuhay pa si Kila matapos ang dami ng suntok niya. Ngayon at gusto pa nitong tumakas, paano naman papayagan ni John ang pagkakataong yun? Matapos ang isang matinding laban, napatay niya si Kila sa mapanganib na paraan. Sinuntok ni John ng 2 beses at kinuha ang gintong ngipin nito. Dahil ito ang ebidensya para makabalik siya at magulat. Gayunpaman, sa daan pa uwi, isang malamig na putok ng baril ang tumama sa kanya mula sa dilim. Si Tracker pala, na gustong patabihin muna si John bago patayin. Buti na lang at dumating si Kane sa tamang oras, kaya pansamantalang sumuko ang Tracker. Nang makitang nakaganti na si John, tinupad din ni Katia ang pangako niya na ibalik si John sa pamilya. Nang may lagay ang marka ng pamilya sa braso niya, may karapatan na rin si John na hamonin ang Marky kinabukasan. Dinala ni Winston ang hamon ni John kay Marky. Doon lang nalaman ng Marky na naibalik na ang pagiging miyembro ng pamilya ni John. Alam niyang ang paglaban kay John ay parang paghuhukay ng sariling libingan. Siguradong hindi siya papayag, pero hinikayat siya ni Winston. Bawat Marky ng high table, ang mga tauhan lang nila ang nakakaalala. Pero kung mapapatay mo ang kilalang assassin na si John, tiyak na magiging bahagi ka ng kasaysayan, at maaabot mo ang taas na mahirap lampasan. Kahit mabaygo ka, magiging alamat ka pa rin na pag-uusapan ng mga susunod na henerasyon. Sa tukso ng karangalan at pakinabang, tinanggap ng Marky ang hamon. Pagkatapos, nagkita sina John at ang Marky. Kinumpirma ng elder ng high table ang marker ng pamilya ni John. Sinimulan ng ipahayag ang mga patakaran ng paghaharap. Ang hinamon, ang Marky, ang may kalamangan. Kailangan makarating si John sa simbahan bago sumikat ang araw para makipaglaban hanggang kamatayan sa Marky. Pero siguradong mapanganib ang paglalakbay na ito. Gayunpaman, hindi rin naman ipagsasapalaran ng Marky na ipaglaban siya ni Kane. Karapatan niya rin yun bilang hinamon. Pero hindi akalain ng duwag na Marky na ito.
na ito ang magiging pinakamalaking pagsisisi niya. At kung manalo si John, magiging malaya siya. Samantala, ang Continental Hotel sa New York, matapos itong muling itayo, magiging tagapamahala ulit si Winston kung magtagumpay siya. Kung hindi, sasamahan niya si John. Ngayon, ang buhay ni Winston ay nasa kamay na ni John. Pero tila mayroon siyang paniniwala na mahirap ipaliwanag kay John. Samantala, pagkaalis ni John, itinaas agad ng Marquis ang pabuya kay John sa $26 million. Sa isang iglap, nagsimulang kumilos ang mga asasin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Gusto ng lahat na kunin ang ulo ni John para magbago ang buhay nila, samantalang si Bower King ay nagbigay kay John ng pinakabagong bulletproof vest at baril. Hindi lang ito bulletproof, mayroon din itong optical scope. Mayroon pang 21 bala sa magazine, handa na ang lahat. Dinala ni Bower King si John mula sa ilalim ng lupa papunta sa locus yung malapit sa simbahan, para maiwasan ang maraming gulo. At nang idikit ang larawan ni John, nagsimula na ang labanan bago ang formal na paghaharap. Nakita siya ng mga asasin na nagkukunwari sa daan na parang nakakita ng isang bundok ng ginto, dahil ang ulo ni John ay nagkakahalaga na ngayon ng $26 na milyong. Gusto siyang patayin ng lahat para magbago ang buhay nila, at inaasahan na rin ito ni John. Dapat mamatay ang mga to ngayong gabi para maging karapat-dapat sa titulong boogeyman. Para mapabilis ang pagpunta sa simbahan, ninakaw ni John ang isang sasakyan. Sa pagkakataong ito, may isa pang dumating para manggulo. Pinaharurot ni John ang sasakyan paatros, pati pinto at tao, tinamba ang isa pa. Pagkahinto niya, isa pang gangster ang sumugod at tinangkang barilin siya. Nabitawan niya ang baril, kaya nagdesisyon si John na tanggalin na rin ang natitirang pinto. Nang makita ang baril na nahulog, pinaharurot ni John ang sasakyan at ipinamalas ang kanyang galing sa pagmamaneho. Kinuha niya ang baril na nahulog sa lupa at nagmaneho diretso sa simbahan. Agad na nagpakalat ng mga tauhan ang kanang kamay ng Marquis para hulihin siya. Ginamit ni John ang kanyang husay sa pagmamaneho, inayos ang sasakyan, at nagpatuloy sa pagtakbo. Ngunit kahit gaano kagaling ang kanyang pagmamaneho, hindi niya kakayanin ang karamihan. Hindi nagtagal, tumilapon siya palabas ng sasakyan. Hindi nagpabeye si John, gumapang palabas ng sasakyan at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Habang nakikipaglaban, umatras siya. May pinabagsak si John na isang grupo. Pagkatapos ng ilang segundo, mas marami pang asasin ang sumugod. Kaya sinamantala niya ang traffic at sumakay sa isang motorsiklo para tumakas sa lugar. Gayunpaman, hindi pa siya nakakalayo, napaligiran si John sa dulo ng eskinita. Itinapon niya ang motorsiklo para ilihis ang atensyon. Nagmadali siyang magtago sa isang abandonadong gusali dahil hindi siya mahuli-huli. Si John, ang Marquis, ay nagsimulang mainip at itinaas ang pabuya sa $40 milyong. Sa pagkakataong ito, mas naging baliw ang mga asasin sa buong mundo. Napakaraming asasin ang pumasok sa gusali, sumali rin si Tracker. Iniisip niya na oras na para umani. Samantala, si John ay nagtatago sa dilim. Matapos pabagsakin ng isang gangster, ninakaw niya ang baril nito. Sinimulan ang sarili niyang pagtatanghal ng pagbuga ng apoy. Hindi nagtagal, nakatagpo ni John si Tracker. Nagkataon namang naubusan siya ng bala. Binunot ni John ang kanyang baril pagkatapos ng ilang putukan, at silang dalawa ay nahulog sa ibaba. Pagkatapos, nagsimula silang maglaban ng mano-mano. Ang baguhang Tracker ay wala pang gaanong karanasan, kaya agad siyang napabagsak ni John. Si John naman, hindi na siya pinansin dahil wala na siyang gaanong oras. Tumalon si John mula sa ikatlong palapag at hindi man lang nasaktan. Hindi ko alam kung dahil sa mga sasakyan kaya nabawasan ang impact o dahil sa napakahusay ng vest na ito. Tiningnan ni John ang kanyang relo, wala pang 10 minuto ang natitira. Hindi siya nag-aksaya ng oras at naglakad papunta sa simbahan. Pero marami pa ring mga asasin na naghihintay sa kanya rito. Ngayon, wala nang atrasan si John, kailangan na niyang sumugal. Matapos ang isang matinding laban, dumating ang tauhan ng Marquis kasama ang mga tao niya. Gumulong ng mga 300 beses sa hagdan, masakit ang buong katawan ni John, at kung magpapatuloy ito, matatalo siya dahil hindi siya makakarating sa tamang oras, at nang akala ng lahat na hindi makakarating si John sa takdang oras. Lumitaw si Kane. Ang huling paghaharap ay ang laban sa pagitan niya at ni John. Ayaw niyang bumagsak si John dito. Sa ngayon, 3 minuto na lang at oras na ng paghaharap. Bago pa iyon, sapat na ang nagawa ni John para pahirapan ang mga taong ito. Lalo pa ngayon na may Kane na katapat ni John. Nang malapit ng muling umangat si John, sumugod na naman ang lalaking yun. Sa puntong ito, halos wala ng lakas si John, hindi niya kaya ang lalaking yun. Pero sa gitna ng panganib, binaril ni Tracker para iligtas si John. Dahil bago nito,
Tinalo siya ni John at nailigtas pa ang aso niya mula sa isa pang assassin. Agad na naantig si Tracker, at nagkaroon na naman si John ng isang tagahanga. Nakita yun ni Kane sa itaas kaya bumaba rin siya. Kasabay nito, nakarating na rin sa tuktok sina Kane at John. Ang huling paghaharap ng 2 taong walang utang na loob sa isa't isa ay malapit nang magsimula. Nag-alis ng bulletproof vest ang dalawa at bawat isa ay tumanggap ng sandata para sa paghaharap. Lumalaban si Kane para sa kanyang anak, samantalang lumalaban si John para sa kalayaan. Sa unang putok, halos sabay na nagpaputok ang dalawa. Pareho silang tinamaan sa braso, pagkatapos ay sabay na sumulong ng 10 hakbang. Sa pangalawang putok, tinamaan si John sa balikat, habang si Kane ay tinamaan sa tiyan. Pagkatapos, sumulong muli ang dalawa ng 10 hakbang. Para sa mga nangungunang assassin na tulad nila, hindi na kailangan ng ika-4 na putok. Tinamaan si John sa tiyan at agad na bumagsak sa lupa. Sa mga sandaling iyon, akala ng lahat talo na si John. Kahit si Tracker at ang aso niya, naawa kay John. Akala ni Marky panalo na siya kaya pinigilan niya si Kane. Wala nang lakas lumaban si John, pagkakataon na para tapusin siya. Sa huli, gusto niyang siya mismo ang tumapos sa lahat ng ito. Sa huling sandali, bumangon si John at pinatumba ang kaaway. Ibinigay ng mataas na konseho ang kalayaan kay John, at naibalik din sa pwesto si Winston. Alam ni Kane na sa laban kanina, nagparaya si John sa kanya. Kung hindi, patay na sana ako. Winston, tumingin sa kanyang matagal ng kaibigan na may luhang pumapatak dahil alam niya na malapit nang lumisan si John. At tulad nga ng inaasahan, hindi pa nakakalayo ng 2 hakbang si John nang bumagsak siya sa hagdan. Alam na ni John ang kanyang kahihinatnan bago pa man ang laban. Inilibing ni Winston si John sa tabi ng kanyang asawa. Isang kilalang assassin na kinatatakutan ng lahat, ang opisyal ng nagwakas. Sa huling bahagi ng pelikula, dinalaw ni Kane ang kanyang anak na babae at nakasalubong si Akira na naghihiganti para sa kanyang ama. Dito nagtatapos ang pelikula.